Isa na yung tropa. Tawagin yun na. Kayo naman. Tayo na. Kaya charge lang. Nga, quick recap muna tayo. Bilisan nyo. Para kayong... Oh, kanina we are still talking about yung acts. Hindi rin ang natigil tayo rito eh. Summary muna natin para hindi kayo maguluhan. Hindi lahat ng acts punishable. Unang-una, kasi ang crime natin, may phases yan, may movements, step by step kung paano nangyayari. Mag-develop muna yung mens rea nyo, which is the guilty mind, but not necessarily na punishable kagad. Although kailangan yung mens rea kasi pinapatunayan natin yung intent. But intent can be proved by acts. Kasi yun yung kailangan na ipapunish natin. Kailangan lang patunayan later on kasi nga nasa crime tayo. Lalo na pag revised penal code, most of the crimes there will require talaga the criminal intent. Now, we are talking about the acts that not necessarily lahat ng acts may kakibat na punishment kasi we are really moving dito talaga sa external world natin eh. Now, that act should be punishable by law. Now, together with it, yung mga internal, external, preparatory acts are not yet punishable. Kasi we have considered that one as subjective phase whereby the person will have a decision or he can still control over his acts or he will decide whether he will continue or desist in the commission of the crime. Like we have learned from Article 6 as an exemption sa attempted, kasi once a person already desisted or what we call as spontaneous desistance, hindi talaga punishable yun kasi you have heed the call of conscience. Now, dito tayo nagkakaroon ng problema sa may overt acts. Kasi once a person already perform an overt acts, there will be certain requirements. Although the overt acts is required in attempted, the word acts baka mag-materialize. Kasi yung guilty act kagad yung titignan eh. O, katulad nito, ito yung mga basic scenarios natin. Yung kanina yung kay Clint, iwanan natin mo na yun. Sample, may gustong magnakaw. O, kunwari, nanakawan yung isang bahay muna sa senaryo. Now, may mens rea na. Sabihin natin, nag-prepare na ng mga gamit niya pang nakaw, pantungkab sa pintuan. Gusto niya talaga magnakaw na. Ngayon, yung magnanakaw na, nung gusto niya na magnakaw, sabi niya, nako, eto, lumabas to sa board exam niyo. Yung trying hard hold upper. Nalala niyo pa? Yung nakita niya yung bangko na gusto niya nakawan, tapos bare hands lang yung gamit niya, nakita niyo yung mga gwardiya were equipped with a malalaking firearm. Anong ginawa na itong tao? Sabi niya, ayoko na magnakaw. Kaso nga lang, hinuli siya ng Manila's police finest there on that scenario. Tapos ano sinabi niya? Dinibati niya nga yung police eh. Sabi niya doon, hindi mo ko pwedeng arestuhin kasi I did not yet perform an overt act. Tapos tatanungin kayo doon, if you were the police officer, would you believe the trying hard hold upper? Tangina, buti pa yung hold upper, matalino. Alam niya yung phases of the crime. Would you believe him? Yes. Kasi the person there did not yet perform an overt act. Eh so what kung plano niya magnakaw na may biran siya, nakita yung mga gwardiya? Did he perform an act that is punishable under the law? The answer is still no. Now, if that person continue, sabi natin, binaklas niya na yung pintuan, sinira niya na, nahuli siya ng mga pulis. That is not yet an attempted robbery. Kaso nga lang, ito itanongin nyo, may nag-materialize na ba na act na nag-consummate? Malicious mischief. Yun doon tayo natigil sa indeterminate offense nyo. O what if another one? Bahay yung papasukin niya. Natungkab niya na yung pintuan, nakapasok na sa pintuan, nahuli siya ng mga pulis. Hindi pa rin yun attempted robbery kasi walang direct actual connection with the robbery kasi there should be an unlawful taking. O what will be the crime na nag-materialize, na consummate?
No, trespass to dwelling. Alam ko mahirapan yung iba kasi hindi pa kayo nagbubukto. Pero dapat nakagraduate kayo ng CRIM, dapat alam niyo na yung mga bagay na yan. Ang hirap naman kung di mo alam yung mga ganyang bagay. Puta, mahirapan ka talaga niyan. O ngayon, diretso tayo rito. I hope medyo maintindihan nyo muna. Importante yung nagmamaterialize na word. Kasi nagko-consummate. And that will be the reason why in Article 6, it mentioned kagad yung consummated. Kasi when all the elements necessary for execution, tignan nyo muna everyone. Kim, pasuyo nga ako. Yung mic mo. Oy, mic mo muna. Sige na, naka-charge na. Bilis. Article 6, consummated, frustrated, and attempted felonies. Consummated na. Consummated felonies as well as those which are frustrated and attempted are punishable. Consummated. A felony is consummated when all the elements necessary for its execution and accomplishment are present. Ito ang problema nyo kasi, kaya nalilito kayo sa indeterminate offense. Makinig kayo maigi ha? Si-simplified ko muna. Like the crime of robbery muna. Sige Kim, alam ko magaling ka naman na. Ang robbery natin na elemento, paki-recite mo na. First one? Unlawful taking. Okay, sige maaari. Unlawful taking, what else? Things belonging to other. Personal property belonging to another. What else? Put in debt. Personal property belonging to another. What else? Put in debt. We have put in biap. Pinakalimutan ka. As unlawful entry, sir. Hindi yan. Yeah, anyways, the foot or biap is, foot is force upon things, biap is violence, intimidation against person. Tangin na yung pinaka-importante mo. Ay, intent. Nakmakagaw. Login. Tingnan nyo muna to ha. Kaso nga lang may pieces yung pag kinumit nyo yung crime. Ito yung problema kaya nagmamaterialize. Kailangan to para maging robbery, magmaterialize lahat to, pumasok lahat ng crime. Now, pag robber ka, or burglars na tinatawag, example, ito yung bagay, ifo-foot ko to. Everyone, force upon things. Andali lang, alam ko wala pang book to ha, pero ginagamit yan as unlawful entry. Relax na muna. Kunwari, tipituan. Puwersahin ko to, sisirain ko. Kung titignan nyo pa lang dito sa foot nyo, may pwede na mag-materialize kagad na crime at hindi pa nagmamaterialize yung ibang elemento. That will be malicious mischief. Ngayon yung foot, ginagamit mo sa unlawful entry. Binaklas mo na yung pintuan, nakapasok ka na ngayon. May nag-materialize na rin, which is trespass to dwelling. Hindi pa pumasok lahat ng elements. Ngayon, kung titignan nyo rito, ito yung binabanggit kanina ni Kim doon sa consummated. Balik mo na kayo sa meaning. Balik mo na sa meaning, everyone. Kim, pakibanggit ulit yung consummated. A felony is consummated when all the elements necessary. All the elements. Yung elements ng ibang crime lang yung pumasok. Like malicious mischief. Yun lang yung pumasok. Trespass to dwelling. Yun lang yung pumasok. Hindi pa nag-consummate yung mismong robbery. Kaya may tinatawag kayong indeterminate offense. Example, yung kanina yung clean. Gusto niya mang-rape. Hinalikan niya muna yung babae, niyakap niya muna. Ang nag-materialize pa lang doon na elemento na present yung acts of lasciviousness. Hindi pa yung rape kasi yung rape will require, although carnal knowledge, kahit magdikit na lang yan sa labia majora, okay na. Yun yung tinatawag yung indeterminate offense. Kaya nakakalito ko tutusin. Alam niyo ba't kayo nalilito? Kasi hindi niyo alam yung bukto. Yun yung problema. Hindi nyo alam yung nag-materialize. Walang nagmamaterialize sa utak nyo ngayon eh. Kasi hindi mo alam yung bukto. Pero kung matali-talino ka, may magmamaterialize yun sa utak mo. Example na natin, biap. Robbery biap. Ito yung mga robbery hold-upper, as simple term muna. Example, robber si Kim. Nirab niya yung kanyang biktima. Ayun yung intention niya. Kunin yung gamit, mga cellphone, wallet. Tinutukan niya na ng baril. Nahuli siya ng polis. May mag-materialize ka agad. That will be grave threats.
Eh, kung alam mo yung krimen, kung hindi mo alam yung grave threats, because action speaks louder than word. Pag nantutok ka ng weapon, that will be grave threats. Another one, tinutukan niya na ng baril. Akin na lahat ng gamit mo. Huwag kang gagalaw na masama. Ang problema, wala pa siya nakuha. Nahuli na siya kagad ng mga pulis. That will be grave coercion. See? Ang dami pwede mag-materialize na crime. Ayun ang problema natin kung wala tayong bukto. Pero intindihin nyo man yung concept. Ay, kaya nga ginagawa ko muna rito ng church. Kaya that's the reason why in Article 6, inuna niyo yung word na consummated. Babalik mo na ako rito. Ngayon, bibigyan ko kayo ng tip para hindi kayo malito. Alam niyo, dapat ang pagbasihan niyo sa senaryo, hindi yung intent. Yung actus reus, kasi yun yung act na magiging punishable. Yung intent, papatunayan nyo lang yan later on. But hindi nyo mapapatunayan totally yung intent ng tao. Makikita nyo lang yan sa manner ng pag-commit ng crime. Kung ano yung manner lang, ano yung acts na na-prove nyo, yun lang. Hindi nyo pwedeng ipasok yung iba. Yun muna wala tayong magagawa. Yun muna yung way natin. Ngayon, balik muna tayo rito. Sandali lang. Ngayon, papasok na tong word nyong attempt. Nandito na tayo, everyone. Tingin mo na sa chart nyo, dito tayo nag-cut, then yung word nyong frustrated. Nandiyan naman yan sa codal nyo. Tumingin mo na kayo. Diyan na ba mo na? Tingin mo na sa codes. May mga krimen na hindi nagmamaterialize. Ibig sabihin, tong attempted at frustrated nyo, both of them did not materialize. Hindi niya nakumpleto lahat ng elemento niya. Hindi niya natuloy lahat. Hindi naging present baga lahat. Bitin. Did not materialize. Nakuha ba mo na yung term? Ngayon, kung hindi nag-materialize, ibig sabihin, hindi rin na-produce yung felony. It's the same thing. Did not produce the felony. Clear mo na. Check mo na, everyone. And if we will read Article 6, let us read attempted. Attempted. There is attempt when offender commits the commission of felony directly by overt acts and does not perform all the acts of the execution which should produce the felony. Which should produce the felony. Meaning to say, naka-future tense, hindi niya na-produce yung felony. It uses the word should. Ibig sabihin, wala pa. Hindi nag-materialize. It did not produce a felony. The same way with your frustrated stage, if you will read that one. It is frustrated when? Not perform all the execution, which should produce felony. Which would produce. Ibig sabihin din, hindi rin na-produce yung felony. Which would. Would, should. Pares lang yan. Okay na naman yan. Pares na naman yan. Ibig sabihin, mga hindi nakapag-produce ng felony. Hindi nag-materialize. Okay? Kung magnanakaw, hindi niya nakuha. Hindi nagtuloy. Ayan. Ang problema natin nakakalito Itindi mo na natin to kasi bukto nyo yung essential dito. Ngayon, ito ang biggest question mark dito ko tutusin. Bakit hindi na-produce yung felony? What is the reason ba't hindi niya na-produce yung kanyang felony? Ingat mo na. Yun lang yung itatanong nyo rito. Madadalian na kayo rito. Why hindi na-produce ang felony? Ngayon, if you will read attempted stage, the reason there that will be listed is the word cause or accident. Kim, basa ulit. Uy, attempt. There is an attempt. Basahin mo na ulit. There is an attempt when the offender commenced the commission of the felony directly by the overt acts and does not perform all the acts of execution which should
produce the felony by the reason of some cause or accident other than his Ayun. own spontaneous Pag desistance. may other than, okay na tayo dyan. So, ibig sabihin, everyone, nagiging attempted lang kasi may cause or accident. At basa ng prostrated naman, It is frustrated when the offender perform all the acts of execution which would produce the felony as a consequence but which nevertheless do not produce it. bakit hindi na-produce? The reason of cause independent of Reason of cause, independent will of the perpetrator. Yun lang yung i-checkmate nyo dyan na word para malaman nyo kung attempted or frustrated kasi nakakalito. Everyone, cut mo na. Ngayon, pare-pares lang naman to everyone na may acts. Hindi nyo kailangan problema rito eh. Yung attempted, may overt acts. Yung frustrated, perform all the acts. Ngayon, sa board exam nyo, ito nakakalito muna. Kasi, alam nyo, may papamarkahan ako sa inyo. Kung yung Article 2, I keep reminding you that you need to memorize it. You need also to memorize Article 6. Ang ganda ng mga tanungan nito sa board exam. May tinanong na ganito at nakakalito. Anong isasagot nyo pag ganito yung tanong? When the offender performs all the acts of execution. Anong stage to, everyone? Tingnan natin. Yun yung problema eh. Soriano, anong stage to? When the offender perform all the acts of execution. Attempted, frustrated, consummated. Alin? Consummated daw. Ikaw, Bautista. Consummated din. Kayo? Consummated din. Castillo? Attempted, frustrated, consummated. Consummated din. Okay, dyan tatlo. Sa inyo? When the offender perform all the acts of execution. Sa inyo? Kayo, Clint? felony, sir. Consummated. Ikaw, Pascual? Tingnan nyo. 90%. Ikaw, Boreta? Attempted, frustrated, consummated. Frustrated. Alam niyo, sagot dito, this is frustrated. Frustrated. Ayan yung kagaguhan natin kasi ayaw niyo mag-codal. Lalo yung iba dyan, lagi ko siya sabi, may codal, pinacheck ko na kay Sir Garings yan. Essentials niyo yan eh. Codal is king lagi. Pag wala kang binabasa yun, ako wala. Pwede magaling-galingan eh. Tingnan niyo Article 6. It is frustrated when the offender perform all the acts of execution. Anong binibida-bida mo dyan consummated? Ang consummated when all the elements are present. Necessary for execution are present. Ano, gusto nyo i-amend yung batas? Legislative branch ka, ha? At alam nyo, putang ina, ilang beses na naitatanong yung mga ganyan nyo. Ingat kayo. Sabi ko kasi, yung mga bata, galing-galingan, ayaw mag-codal eh. Wala, tapos kayo niya, pagka ganyan ugali nyo. Hindi kayo mag-codes. Walang mangyari sa inyo yan. At alam nyo, nakita ko yung tinanong. Dali lang, pakita ko sa inyo. Dito yun eh. Andali, I'm sorry. Iyan ako lang ha. Hinahanap ko lang. Ayaw kasi mag-codean. Nako, ayaw na magpakita. Saan ka na? Dali po ha, I'm sorry. Saan ka na? Word forward to. Sorry for the dead air ha. Dali lang ha. Nahanap ko eh. Dali. Hirap ayaw na kasi mag-control F. Pero nandito yan. Dali lang ha.
Ayan o. Everyone, tingin mo na rito. I'm sorry na dead air tayo. Tingin mo na rito. Ayan, tingnan nyo itong tanong na to. Siyempre, pag ikaw, opinionated ka, ayaw mo mag-coach, papahamak ka talaga. Kasi feeling mo, magaling ka na eh. Feeling mo, ikaw yung batas eh. Pahamak ka talaga. Ngayon, tinatanong, what are the elements of frustrated stage? Tapos ang tinatanong, except, sabi mo kanina, magaling ka, when the offender perform all the acts of execution, sabi mo kanina, tanga ka, consummated. Malamang, yan pa yung sagot mo. Tapos ka ngayon. No, kung nagbabasa ka talaga at medyo memorize mo, itong spontaneous resistance, attempted to. At mali itong inisip mong consummated to. This is under your frustrated stage. Na-produce ba ng felony ang frustrated stage? Hindi. So kasama rito. This is frustrated also. Acts perform would produce. Ibig sabihin, hindi rin na-produce yung felony. Frustrated din yun. Yan yung problema natin. The answer here should be yung isa. Exemption ng attempted stage yan eh. Yan yung problema natin yung mga crime kasi hindi kayo nire-record mag-memorize minsan. May mga bagay na dapat memorize kayo na word for word talaga. Yung article 2, then I will tell you, you need to memorize this one. I-note nyo. Huwag kayong magpakampante dyan. Yan yung problema natin. Kala nila eh. Eto, may direct overt acts. Tama naman tayo rito. Walang problema. Dapat may connection doon sa overt acts na na-perform. Etong isa, na-perform niya na lahat, napigilan lang. Hindi niya na-produce lang yung felony. Pero ginawa niya na lahat ng acts niya. Sa consummated yung acts, hindi nyo na makikita kasi naging elements na. Nag-materialize na eh. Present na lahat. Nagigets ba mo na idea? Ingat kayo. Anong muna mong kahe? Dapat memorize mo muna itong Article 6. Hindi ka pwedeng kawawa ka niyan. Dali lang, nasisimplified na sa inyo. Intindihin lang muna. Tsaga-tsaga lang. Ngayon, nagiging attempted at frustrated lang kasi hindi nga nag-materialize, hindi nila na-produce yung felony. Ibig sabihin, may rason ba't hindi nila na-produce. At sa attempted, ang reason natin is cause or accident. I will simplify it muna sa mga killing. Mas madaling makita doon eh. Sa killing. Ang example muna, papatayin ko si Kim. Okay, may mens rea na ako. Diyan ang intent to kill ko. Ipoproduce ko na yung mga acts ko. Kailangan may overt acts muna ako. Binaril ko. That is an overt act of killing. Ang problema, mahina yung aim ko. Yung bala ko, hindi tumama sa kanya. Hindi tumama. That will be an attempted killing. But what is the reason? Ba't di ko na-produce? Pero mahina yung aim ko eh. I will be the reason now, that will be cause. O nakaraan, meron niyang balita, yung basketball player, na-charge ng ganyan. Pinutokan niya, hindi niya tinamaan. Either mahina yung aim niya. That is cause. Or either way, ito si Kim, nung binaril ko, umiwas. That will be accident. Hindi na ako yung rason, siya naman. Or either way, ma-shot siyang bulletproof vest. Nung binaril ko, hindi tumagos yung bala. That will be attempted only. Guess yung idea? O di kaya nung sinaksak ko, pinari niya yung saksak ko, pinigilan niya. That will be accident. Siya yung rason eh. Kung ako sinaksak ko, hindi ko tinamaan, cause yung tawag doon. Yun yung word nyo na cause or accident. Nagigis yung idea? Example, si Clint naman, kasi sa rape natin, walang frustrated eh. Pwede attempted. Example natin, si Pareha gusto niya ng rape. Pinatungan niya na talaga. Gusto niya na mag-penetrate. Ayan, attempted na yan. Ang problema, hindi niya mapasok yung penis niya. Sabi natin si Pareha, yung binti, ayaw mabuka. Wala talaga maipapasok to. That will be attempted. Cause or accident? Hindi naman anong reason dun eh. That will be only accident. Kung nakita ni Clint, umiyak na si Pareha, pero pinatungan niya na, umiyak. Hindi niya na tinuloy. That will be cause. Hindi niya natuloy. Kasi yung idea, that will be attempted stage.
Ang problema natin ulit, pag walang imbukto, hindi tayo ulit magkakaintindihan pare-parehas. Nagigets mo na idea? Anyways, ayun mo na. Simplified mo na natin. Ngayon, kung independent will of the perpetrator, look at this phrase mo na everyone. In. Pag sinabi niyong independent, ibig sabihin, hindi na yung perpetrator yung rason. Kamukha siya somehow ng word na accident. Nagigets siya? Hindi siya yung rason. Pero, kung hindi siya yung rason, dapat may ibang tao na rason. Other person. Lalagay ko rito. Dapat may ibang tao na magpapatigil ng krimen. Parang ganun ba siya? Clear mo na. O, ingat kayo doon sa cause, ha? Kasi yung cause, dapat ikaw yung reason magpatigil. Parang ganito, lagay ko muna ulit sa killing. Si Kim, binaril ko na. Let's make a sarcasm. Binaril ko sa ulo, 3 bullet. Pasok lahat. Basag yung bungo. Pasok yung 3 bullet. Dinala sa hospital. May magaling na doktor, that is the other person. Now, pinerform ko na lahat ng acts of execution ko. Kaso nga lang, nabuhay pa rin si Kim. Magaling yung doktor eh. Naayos yung ulo niya, na-retrieve yung bullet, naayos yung utak, nabuhay. That was already independent of my will kasi I already performed all the acts of execution. Independent na sa akin, may ibang taong rason na pigilan yung krimen. That will be frustrated killing. Nag-gets yung idea? Sa rape, hindi na pwede. Walang frustrated rape. Nag-gets yung idea? What if ganito, si Kim, binaril ko. Tumama. Sapul dito. Mortal wound. Umiyak. Sabi niya, sir, mag-board pa ako. Dalhin niyo ako sa ospital. Dinala ko sa ospital. O ginamot ng doktor na buhay. Oh, what stage? Could that be attempted? May cause or accident pa ba? Mahina ba ihim ko? Nakaiwas ba siya sa bala? Wala eh. Is it frustrated? O kasi may doktor pa rin naman nagpagaling eh. Hindi ako yung rason nun na dinala ko. Bakit? Ako ba gumamot? Hindi naman eh. May iba nagpumigil. Hindi ako yun. But that's frustrated eh, killing. Ngayon, may pinakamaganda senaryo rito na mababasa nyo sa libro ni Reyes at yun yung pinaka-best way nito. Yung mag-asawang doktor, huwag nyo kakalimutan to ha. I-apply nyo na lahat na nalaman nyo rito ha. Iyan ako lang ha. Mahirap eh. Hindi na kasya. Anyways, may writing sa kanya. Mag-asawang doktor. Yung doktor ay lalaki. Then the wife, itong wife niya nagloloko. Gusto niya ng patayin ba? Itong husband, which is a doctor of medicine, now, nag-cultivate na siya ng idea na papatayin niya. May mens rea na. Papatayin ko itong misis ko, manluloko. Ginawa nito ni doktor, nag-develop ng poison, may preparatory acts na, pero hindi pa punishable yun. Diretsuhin ko pa. Nilagay niya na sa pagkain. Ayan na. Nagkakaroon na ng overtax ko dito ganyan. Ngayon, nilagay niya na sa pagkain, itong misis niya, sinubo na yung lason. Nasubo na. Ayan, may overtax na. Nasa base na. Subjective, objective. Subjective or objective? Objective na. Ngayon, nung sinubo na ng misis, kinain na. Siyempre, malason na, tumumba, bumubula na yung bibig. Itong doktor, biglang nag-spontaneous resistance ng konsensya. Sabi niya po, tagagamutin ko ito. Doktor siya. Doktor. Nag-develop ng antidote. Kaya niyang gawin yun. Nabuhay yung misis. Ngayon, tatanungin kayo doon, na yun yung pinakamaganda senaryo na makikita nyo sa lahat. Kasi lalaruin lahat ng utak nyo. From the mens rea magsimula, hanggang dumaloy kayo sa mga phases, hanggang mag-subjective kayo, objective, hanggang stages. Tatanungin kayo doon, on what stage na yung crime na nakomit ng husband na doktor? Is it attempted? Is it frustrated? Is it consummated? Bautista, hindi. Is it attempted? Is it frustrated? Sabi ni Bautista, according to him, frustrated daw. But let us correct it. It is not frustrated, everyone. What's the reason? There was no independent will of the perpetrator. What's the reason?
that was dependent to the will of the husband himself because he was the one who cured the wife. Ang sabi ng batas, independent. Dapat ibang tao. Hindi pwede maging prostrated. How about you, Pascual? Will that be attempted or consummated? Hindi naman namatay eh. O, attempted ba? Pascual? Pascual, okay lang magkamali. Huwag kayo matakot, kaya ka tayo nagre-review. Okay, magkamali rito, huwag lang sa board. Pascual? According to Pascual, attempted. Let us correct also Pascual. Para may, alam niyo, sumagot kayo, mas maganda pag nagkakamali kayo, may, mali ako doon. Para natitrigger ka, mag-learn ka pa. It is not also attempted. Was there a cause? Sana ganito. Nung nilagay na ni Mr. yung lason, nung isusubo na ni Mrs., tinapik ni husband yung kutsara. Cause yun. Kasi siya yung mismong dahilan, hindi nagtuloy. Now, kung lalagyan natin accident, kunwari yung asawa, nung pagsubo, naramdaman niya, lasang-laso na, iba yung lasa, dinura niya kagad. That will be attempted. Parricide, mag-asawa. I will not use murder, although murder is poison. Anong stage yun? Di consummated, sir. Yun yung nakalimutan nyo. May nagmaterialize na, which is physical injury. Kasi although the intent to kill was mens rea, ayun yung problema nyo. Mahirap nga patunayan yun eh. Saan lang kayo magbe-base nung sinasabi ko lagi? Sa acts punishable lang. Actus reus. Ano nagmaterialize? Physical injury. Yes, if you will go with Article 264, ito alam na nila. 264 ng RPC nyo. It's physical injuries. By administering injurious substance. Tayo mga krim, para lumawak tayo, kasi kinukulong natin yung sarili natin na physical injury, yung alam nila external. Contusion, hematoma, ilang alam natin, laceration, ano mga alam natin, abrasions. Hindi natin alam na may injury sa loob. Pwede mangyari, internal injury. At ayun yung provision na internal injury by administering injurious substance. Example, si Kim, ito sakto, allergic to sa manok. May hindi niya kaya sa inilit yung pakainin ng manok yan kahit may allergy. Mag-i-injured yan. Mamamagayan lalo si Kim. Paano ko na hospital ng 30 days? Exactly. Kung patay ka, that will be physical injury na less serious. Exactly 30 binanggit ko hindi more than 30. Less serious yun. Paano kung pinakain nyo ng manok, nabaliw si Kim? That will be serious. Kasi if you became insane or imbecile, that will become serious physical injury. Pinakain mo na kung ano-ano. Kaya nga ganyan pagka may tinatanong ko ano yung pagkain ko, sino may allergy. Ano yung seafoods. Tinatanong pagka Siyempre, putangin na, pinakain mo ng seafood yung Hindi mo sinabing may nilagay kang hipon doon sa munggo. Wala na. Mamaga yung tao. Ayun yung kaaso sa'yo, 264. Katulad ko, hindi ako nagiinom. Pinilit akong lagyan ng alak sa bibig. That will be administering injurious substance. Hindi naman ako nagiinom talaga nakita niyo ba ako tumatagay? Ay, maniwala yun. Balik tayo. Ngayon, ito yung delikado nyo. And sabi ko nga mahirap siya aralin kung tutusin kasi nag-uusap na tayo ng crime. You really need to understand that may bukto. Kailangan alam niyo yung mga crime na pwedeng mag-materialize. Kaya kayo nahihirapan. Kasi hindi nyo pa nga, possibly dapat nag-aral kayo. Ngayon, ang Article 6 nyo, I hope medyo naintindihan nyo na yung nangyari dyan. Na alam na natin, okay, from Article 3 to Article 6, ang importante rito papalaki nyo yung word na acts. Na hindi pala lahat ng acts punishable sa Article 6. Ano yung mga acts na hindi punishable mo na yan? Sa choices kasi sa word exam sayang. Internal, external, preparatory acts. They are still under the phase ng subjective phase whereby the offender can still control his acts or when the offender can still have a decision or decide whether he will continue or desist in the commission of the crime.
And if the offender still can control, that will be named as spontaneous resistance, may reward sa kanya yung batas kasi he the call of his conscience. May reward. Ibig sabihin, wala pang criminal liability there. And yung mens rea, mahirap talaga makita yung guilty mind kasi you need the very act. Kaya kung lulundag na tayo, okay. Ang Article 6 pala, papasok na ng objective phase kasi yan yung mga punishable. Ang problema, we are still talking about acts. Halos lahat ng stages may acts like attempted and frustrated. But yung acts natin para maging punishable, delikado kung nag-materialize kagad. And that is the reason why consummated kagad yung unang dinidefine dyan. Kasi although your plan, your mens rea was to rob, to rape. But if you perform already an act na nag-materialize, like pumasok ka na sa kwarto, which is trespass to dwelling, sinira mo yung bintana, sinira pituan, which is malicious mischief, naging present na yung elements ng crime, nag-materialize ka agad. Ay, sasabi ko sa inyo, hindi kayo pwede magbase ng intent. Tingnan nyo yung act na na-perform. Hindi pwede. Kaya nga sabi sa inyo, kahit pahaba-habain yung scenario na ma-encounter nyo, tingnan nyo lang yung act perform. Huwag nyo tingnan yung gusto niyang i-commit na crime. Makikita nyo na kung ano yung mag-materialize sa act. Sinira yung pintuan, pumasok sa bahay. Makita nyo na yung nag-materialize. Hinalikan pa lang yung babae. Yung pa lang yung nag-materialize, wala pang attempted doon na rape. That will be acts of lasciviousness. Nagis ko idea? Ngayon, kung pupunta na tayo doon, may mga bagay na hindi nagmamaterialize yung crime by reason of stages, which is attempted and frustrated. Both of them did not produce a felony. Yun lang itatanong nyo, bakit di niya na-produce? Yung attempted, cause or accident. While frustrated, independent will of the perpetrator. Pag naintindihan nyo yan, medyo laban-laban na yan. Ang hirap niya sa board exam. Tsaka alam niyo yung attempted, frustrated, consummated, then paborito yan. Never yan mawawala sa board exam. Now, what's the very purpose of Article 6 now? It is also for the degree of responsibility. It was talking about also this one. The penalty. Sabi ni Sir Malbas niya. Balik tayo rito. Hindi totoo yan. Ano yan? Hearsay. Balik tayo rito. Degree. Susunod yung paralin to pag may penalty na tayo. Pero iyan ako na kagad. Kasi pag consummated, as is na yung penalty. Hindi na bababa, as is. Sample, killing, homicide, simple homicide. Anong penalty ng homicide? Reclusion temporal. Nakapatay ka ng simple killing, reclusion temporal yan. Ngayon, kung hindi mo napatay yung tao, magwa 1 degree lower ka. Ibig sabihin, from reclusion temporal, magiging prison mayor. Ngayon, kung attempted lang yung felony mo, ang mangyayari ngayon, ibababa lang everyone into 2 degrees lower. So, from reclusion temporal, baba ka na ng prison correctional. Nako, noong August 2025, ganito yung mga tanungan ni Atty. Gabaw, ingat kayo. Lalo na yung principal accomplice accessory. Later on, may tindan niya ako. Binubas ba sa inyo ulit na ganyan? Sabi nila marami ulit. Mga degree of penalty. Yung binababa, what if accomplice, accessory. Tsaka na, may tindan niya. Meron yan, attempted, frustrated. Nagtatanong din na ganito. At yung pinaka-purpose nito para malaman yung degree of responsibility niyo. Okay, so ayan. Tapos na tayo sa Article 3 at na-relate na natin sa Article 6. Karga pa tayo ha, kasi limit lang tayo ng alas 12. Ngayon, ang kapatid pa nito ni Article 6, para maintindihan nyo, ay ito. Article 6. Makikita nyo dyan, may binabanggit yan ng stages. Na kailangan, ano daw siya lagi? Consummated. Tingin everyone mo na ng Article 7. Diyan na ba mo na? Okay, makalimutan. Article 7. When light felonies are punishable, felonies are punishable only when they have been consummated, with the exception of those committed against person or property. What if you were being asked of this question? These are punishable only when they are consummated.
Ano yung sasagot niyo? Kasi alam ko, kasi may iba dyan ang ano lang nila, ang alam nila, formal crimes. Yung iba, material crimes. Alam mo yun, most of the student, pag tinanong nito, they will answer this word. Alam niyo, walang dinefine ng formal crimes sa revised penal code nyo. Anyways, may counter nyo sa crime. These are crimes that are committed in one instant, meaning to say, these are crimes that are already in consummated stage. Like slander by deed. Sinampal ka. Walang attempted frustrated yan. Diretso yan, kailangan masampal ka. Ay, para maintindihan nyo. May mga ganyang crime na formal crimes. Ibig sabihin, hindi na nadaan sa stages. Rekta, consummated kagad. Pero you do not answer formal crimes on your board exam. 2017 to tinanong. These are punishable only when they are consummated. You should answer Article 7. Ang light felonies, dapat lagi ang consummated. Ang problema, syempre, alam ko, hindi nyo pa memorize yung light felonies and hindi pa na-encounter eh. But you will see light felony under Article 9. It will be mentioned there. Hugutin ko muna yung Article 9, everyone, at doon yung makikita yung sinatawag na light felonies. And you will see there in Article 9 that light felonies are punishable by a penalty only of arresto menor. Ang problema, yung Article 9, pilit na binabanggit yung Article 25. Kasi sabi dyan, is in accordance with Article 25. I'm sorry to tell you, kasi mahirapan kayo pag di nyo memorize yung penalty. Tsaka nakakaya pag graduate kayo ng crime, na hindi nyo memorize yung penalty. Sasampulan kayo ni Kim. Penalties. Pagkakakulong lang, okay na yan. Reclusion, simula ka sa taas. Reclusion perpetua, what else? Reclusion temporal. Reclusion temporal, what else? Prison mayor. Prison mayor, what else? Prison correctional. Prison correctional. Arresto menor. Ay, mayor. Mayor din. Arresto menor. Wala nang pinakamababa doon na pagkakulong, right? Arresto menor na yung pinakamababa nyo at ito na yung pinakamababang penalty ng light felonies. Hirap pag di-memorize hindi tayo magkaintindihan. Mamaya bago kayo matulog, dapat ano nyo muna yung penalty. Kaya nag-uusap tayo, hindi nyo alam yung penalties. Anyways, your light felonies are punishable only by arresto menor. Wala nang ayun na yung pinakamababang penalty niyan. At sabi ng batas, sa general rule, it must be always in consummated stage. Nag-gets mo na idea? Sabi ni Article 7, break na Article 7. Again, Kim, talk back. Article 7, when light felonies are punishable only when they have been consummated. Batas naman nagsabi na consummated, so do not answer formal crimes. Kasi yung sinasabi nyo material crimes, ito yon. Pag dumaan ka sa mga stages, yun yung material, kaya ka nagmamaterialize. Gets yung idea? Pag merong stages, tama, academic instruction to, we call it material crime. Like arson, material crime yan. Meron yung attempted, frustrated, consummated. Like killings, meron yung attempted, frustrated, consummated. Pag dumada sa stages, material crime yung tawag. Yung kasi nagmamaterialize ka. Nagigets pa mo na idea? Ngayon, going back with Article 7, which is light felonies, it is a general rule na dapat lagi siya consummated. Hindi pwedeng everyone magkaroon ng attempted at frustrated na light felony. Nakuha ba mo na? Hindi maaari. Yun yung sinabi general rule. Ang problema, kupal yung Article 7 nyo. It mentions as an exemption. Diba? Kim? Article 7, when light felonies are punishable only when they have been consummated, with the exception of those committed against person or property. Meron daw na light felony na person or property na even attempted or frustrated dapat punishable. Pero alam nyo, ito yung lagi ko sinasabi, sira ulo yung Article 7 nyo eh. Nag-mention siya ng exemption, pero tandaan nyo to, walang application. Puntahan natin yung crimes against persons nyo. Punta tayong 266 nyo. Crimes against person yan. Yes, the crime is light physical injuries and maltreatment, right, Kim? Yes, sir. What is the penalty there? Arresto mayor, sir. Arresto menor, meaning to say it is a light felony, right? Because a light felony, to which the law attaches the light penalty, which is arresto menor, in accordance with Article 25. Tama po ba?
Okay. So, everyone, arresto menor, crimes against person as an exemption. Pag tinanong nyo rin sarili nyo, may attempted slight physical injury ba? Just imagine everyone, si Kim. Hindi nga rito, Kim. Tingnan nyo, injured ko to si Kim, ha? Attempted to. Lagyan mo ako ng cause or accident para hindi kita ma-injured. Injured ko dapat si Kim ng, sabi sa batas, Boreta, anong sabi dyan, ng ilang days lang? 1 to 9 days. 1 to 9 days. Dapat tong injury na masustain niya, 1 to 9. Injured ko na. Kim, hindi ka rito para makita ka rito. Ano gagawin mo pa para magkaroon ng accident? Salagin mo. Tingnan nyo, sinalag niya. Nagkaroon ba ng injury? Kailangan para malaman yung slight physical injury, dapat may 1 to 9 days akong ma-injured sa kanya. Malabong attempted. Lalo na frustrated. Ano yun? May doktor biglang ginamot na wala agad yung injury. Ano yun? Minayti ba? Okay. Alam nyo, common sense dictate that walang attempted at frustrated na physical injuries. It's very impossible. Kailangan masustain yung injury. Paano magkakaroon ng 1 to 9 days without sustaining the injury? So meaning to say, it's still in consummated stage. Gets yung idea? Paano kung tumagal ng 10 days yun? Ay, di na slide yun. Gets nyo? Lahat ng physical injury nyo, dapat yan consummated. There is no such thing as attempted frustrated. Diba? Another one, nagbanggit ng property as an exemption. Ano ang crime na property nyo na everyone na light felony? Malicious mischief. O sige, punta kayo ng 3 to 7 nyo. Para makita nyo. Kaso maraming klase ng malicious mischief dyan, di ba? Kim? But you will see there a penalty of arresto menor. Depending upon on the value. Right, Kim? Sige, pakibasa mo. Atras ka doon sa may arresto menor mo. Ano yung, ano yan? Property. Sige, atras na konti. If the value of the property, ano ba dyan? Uy, basa. Atras ka lang. May nakita ba arresto menor dyan? Sige, forward ka. Ay, sorry, putangin na kasi word ko atras eh. Punta kayo rito, makikita nyo dun yung mga malicious mischief nyo. May nakita ka arresto menor dyan. Sige, basahin mo. Yung paragraph na may arresto menor. Paragraph 3. Sige, basahin mo yung paragraph 3. If such value does not exceed 40,000. Yung na dating ano yan, 200, may 25 pesos pa dyan dati. May mga, depende sa value na nasira mo. Kunwari, ito. Kim, nasan yung cellphone mo? Okay na, sisirain ko. Ayan nga, sisirain ko nga eh. Tingnan nyo. Will there be an attempted malicious mischief? Paano magiging malicious mischief kung di ko sisirain to? Will that be frustrated? Kailangan laging consummated. Paano mo sasabing sira kung hindi mo sinira? Di laging consummated din. Di gago si Article 7 nyo. Walang application ng exemption niya kahit kinalkal natin. Okay. Nakita nyo na eh. Ibig sabihin, unlike felony, dikit kayo doon sa general rule. It is always consummated. At bakit consummated? Tignan nyo. What if kung merong attempted? 2 degrees lower. May bababa pa ba rito sa arresto menor? What if it is frustrated? Baba mong isa. May bumaba pa bang penalty? Tawag nyo dyan, absolutory cause. Wala nang penalty rin eh. Nonsense. At saka yung application, wala rin namang application eh. At kalkalin natin yung batas eh. Naintindihan nyo? Ganun yung Article 7 yun, nilalaro tayo pero lumabas sa board exam. Just remember, light felonies are punishable only when they are consummated. Yun yung Article 7 yun. Ay, online class, boy pa ba kayo? Wala yun, nagsusurvive pa kayo dyan. So, mahirap pa din yung dugtungan eh. Ngayon, sa din ng alas 12 na eh. Kung mo na ituloy ito, pwede pa naman bukas eh. Ganito ha, bukas kasi magra-ration na rin tayo ng part 3 and 4. Rat-rat tayo niyan eh. Ano ba date na ngayon? Alas 12 na eh. 21 na. 21 na po. 21 na. 11:59 na eh. Ganito gawin nyo. Masterin nyo muna yung attempted frustrated consummated nyo. Ang dami lumabas yun. Sayang. Ngayon, tapos na tayong 3, 6, 7. Bukas ko na idudugtong yung iba.
Para mas maganda yung foundation niya. O sige na, online class. Ano muna tayo? Shutdown muna tayo. Magkaroon sa GC ulit ng ano natin na agendas.